Nagpapangiti at nagpapatawa sa kanya. Ang kaso, hindi. Morning! Napaigtad ako sa gulat na may bumaling na lang bigla sa tabi ko. Lumingon ako sa kanya at sandaling napatitig bago ngumiti. Good morning din. Kagigising mo lang? Tanong ko kaya tumango siya. Sabay kaming naglakad papunta sa dining area. Napalingon silang lahat sa amin. Si ate may nangaasar na tingin at ngiti na nakatingin sa akin. Ganon din si Zion kay Vincent. Pinaghiran niya ako ng upuan kaya't narinig ko ang impit na tili ng kapatid ko. I rolled my eyes secretly. Bagay talaga kayo. Kayo na lang kaya? Pangaasar ni ate. Tinitigan ko siya. Alam kong nananadya siya dahil dito sa Raymond ngayon. Hindi ko makayanang lumingon kay Raymond para malaman ang ekspresyon niya dahil alam ko madilim na naman ito. Huwag kang mahiya, Vincent. Kain lang. Sabat ni Mommy. Napatingin ako kay Vincent, nakatabi ko lang. Tahimik lamang ito at mukhang nakikinig. She is a shy person talaga. Sa sobrang mahiyain, maiilang ka at mahihiya ka na lang din sa kanya. Napatingin ako kay Vincent nang lagyan niya ang pinggan ko ng kanin. Dinagdagan niya pa ang inilagay niya. Kumain ka lang ng marami. Napanguso ako sa sinabi niya. He is like an older brother scolding me. Kagat-labi lang ako nakatingin sa kanya at hinayaan siyang lagyan ng pinggan ko. Ang cute niyo talaga. Napatingin ako kay Zara nang sabihin niya iyon. Tipid ko lang siyang nitian at di pa rin tinitingnan si Raymond. Alam ko, madilim na naman kasi ang ekspresyon ng mukha niya, kaya todo iwas lang talaga ng tingin ko sa kanya. May gusto ko ba sa kapatid ko, Vincent? Talong ni ate kaya napaluto ako habang si Vincent naman napatigil. Hindi ako po pwedeng magkagusto. Wala pa ako ipagmamalaki. Normal na sagot nito. Nagulat ako nang pumalakpak sina ate at mommy. Ganon din ang parents ni Raymond. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ko sa mga ito. Ganitong lalaki ba ang gusto ko? Ani ate. Baby, mahina naman akong napatawa. Mukhang nagsiselos kasi si Kuya Zion. Akala mo naman iiwan ni ate. Sinabi kong ganong lalaki pero hindi ko sinabing siya ang gusto ko. Paglilinaw ni ate sabay irap. Kumain na lang ako ng tahimik habang nakikinig sa kanilang mga usapan. Kayo, kailan kayo kakasal? Doon ako nabulunan sa tanong ni ate, kina Zara at Raymond. Inabutan naman ako ni Vincent ng tubig na kaagad kong ininom. Napalingon ako kay Raymond na madaling ma-ekspresyon ng mukha at tumigting ang pang nakatingin sa akin. Plano namin pagka-graduate namin, magpapakasal na kami. Nakangiting sagot ni Zara, dahilan para mapatingin sila sa akin. Congrats then. Sarcastic ang boses ni ate nang sabihin niya iyon. Ate, tanga ka? Aniya, sabay patabog na umalis na kaagad namang sinundan ni Kuya Zion. Napatingin ako kay Vincent na tahimik. Mukhang walang alam. Si Zara naman nagtataka. Napahawak na lang ako sa noo ko at napabuntong hininga. May problema po ba? Nagtatakang tanong nito. Tumingin ako sa kanya at mapait nang umiti. Sana ako na lang ikaw. Mas nagtaka ito pero umalis na ako. Sobrang sakit na sa ibang babaeng may pangarap ang lalaking mahal mo. Baby, bakit ba parang takot na takot kang pumunta ako sa ilalim? I asked curiously. Kanina niya pa kasi ako ayaw pumunta sa malalim na parte ng pool kaya hindi tuloy ako makapunta roon ng dahil sa kanya. Manahimik ka na lang. Sigaw ko rito at saka ako lumangoy sa ilalim hanggang tumaas din dahil mawawalan na ako ng hininga. Pero nang pagtaas ko, hindi ko maapakan ng sahig kaya pinilit ko ang sariling palutangin. Pero wala talaga hanggang sa makainom na rin ako ng tubig. Kinumpas ko ang kamay ko para malaman nilang hindi na ako gaano makahinga. Nawawalan na ako ng hangin. Nadia! Someone shouted my name. His voice is familiar to me. Nakita ko palapit na siya sa akin hanggang sa makalapit siya. Kaagad niya akong hinawakan sa may bandang braso at itinaas. Napaubo-ubo ako at kumuha ng hangin. Namalayan ko na lang ang aking sarili na nakaupo. Are you okay? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Umubo muna ako na ilang beses bago kunin ang tubig na inaabot niya. Isang beses ko yung ininom. Thank you. Nanginginig ang boses kong sabi sa kanya. Napatitig siya sa akin. At bigla niya na lang akong niyakap na mahigpit. Kakaibang yakap. Mahigpit na yakap.
Para siyang takot na sinabi ko naman na wag ka sa malalim. Para naiiyak pa nito sabi. Hindi ko alam kung bakit at para saan. Nag-aalala ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo kanina. Tangina, he cursed. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko at ang paghaplos niya sa buhok ko. Para siyang problemado. Kung di niya siguro ako naabutan ka agad kanina, siguro wala na ako ngayon. Are you okay? Nag-angat ako ng tingin kay Raymond. Hindi ko alam kung nag-aalala ba siya, pero halata naman sa mukha niya. Napatingin ako sa katabi niyang si Zara. Mapait akong umiti at tumayo. Inalalayan naman ako ni mommy at ni ate. Hawak ko ang tuwalang nakapatong sa balikat ko at naglakad. Napapikit ako at tiniisip na naman ang nangyari. Paano na lang kung hindi ako iniligtas ni Vincent? Ano na ang mangyayari sa akin? Paano na lang kung hindi niya ako niligtas? Naiiyak ako sa tuwing maiisip ko. Iyon, are you okay, baby? Nag-aalala tanong ni Daddy. Tumango ako kahit ang totoo hindi siya nag-aalala. Pasok na po muna ako. Nanginginig na paalam ko. Tumango lang sila at hinalikan ako sa noo. Hinaplos din ni Daddy ang buhok ko. Sinamahan ako ni ate sa kwarto ko para maayos ang aking sarili. Nakatulala lang ako sa kawalan hanggang hawakan niyang balikat ko. Naluluha ako napalingon sa kanya. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Shh! Don't think it too much, okay? Tahan na, huwag mo na masyadong isipin. Anito sa mahinahong boses, pinapakalma ko. Mas lalo ako naiyak sa sinabi niya kaya niyakap ako ni ate. Napayakap din ako sa kanya at umiyak sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ko at ilang beses na pinapatahan. Tahan na! Aniya kaya tumango ako. Sana lang makatulog ako na mahimbing mamayang gabi. Hindi kasi mawala sa isip ko eh. Paano na lang kasi kung wala si Vincent doon? Eh di sana. Iyan ka na naman. Iniisip mo na naman. Sabing wag mo nang masyadong isipin. Sermon niya sa akin. Pinunasan ko ang mga mata ko at tumango sa kanya. Pareho kaming napalingon sa pinto ng aking kwarto nang may kumatok doon. Ate Nadia, si Vincent po. Napatingin ako kay Vincent. Hindi ko maintindihan yung emosyon ng mukha niya. Napatingin sa akin si ate. May iwan ko na muna kayo. Aniya kaya tumango ako. Pero ang ngiti niya sa akin tila may mali siya. Napatingin muna ako sa kanila at ganon din sila sa akin. Isinarado ni ate ang pinto. Salamat pala kanina ha. Mahinang pasasalamat ko kay Vincent, tsaka bahagyang yumuko. I heard his footsteps getting closer to me. Nabigla ako sa pagyakap niya. Hindi ko inaasahan. Hindi ko patatawarin ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo kanina. Humigpit ang yakap niya. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat din ako sa sinabi niya. Tunay ngang nag-aalala siya sa akin. Sana ganun din si Raymond, but I appreciate him. Yumakap na lang din ako sa kanya. Thank you. Kung di dahil sa'yo baka Shh! Don't say that. Pagpapatahimik ka sa akin gamit ang kanyang isang daliri. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Napatitig din siya sa akin. Para ako naaakit sa mga mata niya. Lumayo siya ng kaunti at bumuga ng hangin. Napakagat naman ako ng labi ko. Sobrang lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Mukhang magkakasala pa ako kay Raymond dahil hindi ko alam kung nasaan. Baka na kay Zara. Di yan naman kasi maiwan ang babaeng mahal niya kaya yun. Muntik na akong malunod kanina. Mabuti na lang nariyan si Vincent. Napatingin ako kay Vincent na nakatingala. Napanunok ng palihim na makita ang leeg niyang namamasa. Bakit namamasa yun? Pinagpapawisan ba siya? Napaiwas ako ng tingin. Are you okay? Tanong niyang may kasunod pa yon pero hindi ko narinig dahil sa sobrang hina. Okay na ako. Thank you ulit kanina. He sighed. Sinabi ko naman sa'yong wag na wag kang pupunta sa malalim. Ang tigas din ng ulo mo eh. Palihim akong napangiti. Dahil parang kuya siya na nanermon sa akin. Sorry na po, kuya. Pangaasar ko dahilan para tumaas ang isa niyang kilay. Natila ba hindi na gusto ng sinabi ko? Ang cute niya. Makulit na bata talaga. Aniya. Hindi na ako bata no? 18 na kaya ako. Depensa ko sa sarili ko. Immature naman. Pagbawi niya dahilan para medyo ma-offend ako. Anong immature? Napatayo ako at nagpamewang sa harapan niya. He chuckled and looked at me. Ang liit mo pala? Abat tayong nasabi ko na lamang. Grabe mang asar ang lalaking to. Porket matanda siya sa akin ng kaunti. Akala mo kung sino nang matangkad? Kukunti lang naman ang tangkad mo sa akin. Kala mo kung sino kang gwapo.
Pagpuputol niya sa sasabihin ko kaya napatahimik na lamang ako. Napaiwas na lang din ako ng tingin dahil sa cute niyang ngiti. Hindi ko akalain na may ganito siyang side. Akala ko ba shy type siya? Grabe pala mang asar at maging makulit. Oo na lang. Pagsang-ayon ko at saka napairap. Mahina siyang natawa. Tumayo siya at parang tinititigan kung hanggang saan niya ako. Napatawa siya ng mahina kaya napanguso ako. Mukha kang 16 years old lang dahil sa height mo. Napairap na naman ako. Hanggang leeg lang ako pagkatapos mukhang 16 years old. Sira ulo din siya. Ang lakas niyang mang-asar. Mapapatikom ka na lang ng bibig. Grabe ka sa akin. Hanggang leeg mo nga ako, oh. Tumingala pa ako sa kanya. Tumingin siya sa akin dahilan para mailang na naman ako sa mga titig niya. Ilang segundo rin ang titigan namin hanggang sa ako na ang lumayo at tumikim. Napalingon ako kay Raymond na kasama si Zara. Sabi na di niya talaga kayang iwan. Maaari bang iwan niyo kami ni Nadia? Anito sa mariin na boses, habang diretsyong nakatingin kay Vincent na para bang wala lang sa kanyang tingin ni Raymond. Lumapit sa akin si Vincent. Magaang hinawakan ang likod ng ulo ko at tinilikan ng noo ko dahilan para mapatahimik ako. Magpahinga ka na pagkatapos. Bulong nito sabay haplos sa buhok ko at umalis nang di man lang tinitingnan si Raymond na tumalim ang tingin sa kanya, lalo't sinundan pa nito si Vincent. May relasyon ba kayo ni Vincent? Shut up! Mariing putol nito kay Zara na mukhang nagulat. Pati ako nagulat din. Maiwan ko muna kayo magkapatid. Paalam niya sa amin. Inalikan nito si Raymond sa pisngi dahilan para mapaiwas ako ng tingin. Magkapatid? Mahinang sambit ko. Napakalayo talaga na magkapatid sa mag-asawa. Bakit nandito sa kwarto mo ang lalaking yon? Yon ang unang tanong niya sa akin. Ano bang pakialam mo? Pabalong na tanong ko na mukhang narinig niya yata. What did you say? Tanong niya. Wala. Sabi ko, kinukumusta lang naman ako ng lalaki nagligtas sa buhay ko. Diniinan ko talaga ang salitang nagligtas. Gusto ko lang ipamukha sa kanya na asawa ko siya at responsibilidad niya ako. Hindi yung pinababayaan at naroon sa babaeng mahal niya. Nakikipaglandian at halikan. Baka nga nagjugjugan na sila Ano nga bang pakialam ko? Kontrabida lang naman ako sa love story nilang dalawa, kaya wala akong karapatan na magreklamo. Asawa niya lang ako sa papel. Asawa ka lang niya sa papel, Nadia. Huwag masyadong pumapel sa relasyon ng iba. I sighed. Tumingin ako sa kanya. Ano bang ginagawa mo? May kailangan ka ba? Pinilit kong maging maayos ang boses ko kahit na nasasaktan na naman ako. Bakit tuwing nakikita ko siya nasasaktan ako? Kasi tuwing nakikita ko siya ang daming pumapasok sa isip ko na negative. Kamusta ang lagay mo? Mahinahon na ngayon ang kanyang boses. Okay naman na, magpapahinga na nga ako Sagot ko at saka pumunta sa kama. Inabala ko na lang ang sarili ko sa kama upang di na maisip na nandyan siya at pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Total wala naman siyang pakialam sa akin. Pakilak na lang yung pinto. I was cut off by his question. Are you mad at me? Naramdaman ko siya sa aking labi ngunit hindi ko na siya nilingon. Ayoko maging marupok ngayon. Wala siya kanina para iligtas ako kaya bahala siya. Asawa niya ako pero ano? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Tanong ko pero sa totoo lang may tampo ko sa kanya. Kasi wala dahil sa kanina nung kailangan na kailangan ko siya. Ibang lalaki ang sumagip ng buhay ko at hindi ang asawa kong kasama ang babaeng tunay na mahal niya. I sighed. Napayoko ako. Eto na naman ako sa mga iniisip kong ito na ikakasakit ko. Ang tanga mo rin, Nadia Napaigdad ako sa pagkakaupo nang maramdaman ko ang kanyang isang kamay sa bewang ko na yumayakap. Pinaharap niya ako sa kanya. He lifted my chin and kissed my cheeks. Sorry baby, forgive me. Nagsusumamo ang kanyang boses at napatitig ako sa mga mata niya. Nakikita ko roon ang sinseridad. Nag-iwas ako ng tingin at bahagyang lumayo upang ihayag sa kanya na masama ang loob ko. Sino bang hindi sasama ang loob? Ibang babae ba naman ang kasama ng asawa mo? Okay na, buhay naman ako. Niligtas ako ni Vincent. Tumingin ako sa kanya. Kaya ako nag-aalala ka? Okay naman na ako No need to worry. Okay na okay ako. Kahit deep inside, nasasaktan na naman. I am sorry. Promise? Palagi lang ako nasa tabi mo. Lumapat ang labi niya sa balikat ko kaya napalunok ako. Nangihina ako sa bagay na ginagawa niya. Ginagawa niya rin ata to kay Zara Akala niya siguro mapapaamo niya ako sa ganon. Magpapahinga na muna ako.
Pakirak na lang yung pinto. Mahinahon ang sabi ko pa, sabay higa. At hindi na siya napansin. Sana'y maramdaman mo rin ang sakit na nararamdaman ko, Vincent. Tawag ko kay Vince nang hindi ko sinasadyang makita siya. Kagad naman siyang napalingon sa akin. Pawisan to at may hawak na bola. Naka-jersey pati siya at may mga kasama siyang hindi ko kilala. Mukha naglalaro sila ng basketball. Girlfriend mo, pre? Tanong nung isang lalaking nagtanong. Ngumiti naman ako. Hindi, pre. Kaibigan ko lang siya pero wag siya. Hindi naman, pre. Respeto ko na sa'yo. Sagot nito kaya tumango si Vincent. Ihintayin ka na lang namin. Sabi naman ng isang lalaking kulay red ang buhok. Mukha silang mga adik dahil lahat sila may kulay ang buhok maliban kay Vincent. Pero matino si Vince kaya't alam ko matino rin sila. Di naman sila kakaibiganin ni Vincent basta-basta. Anong ginagawa mo rito? Nadja? Tanong niya at pinasadahan ako ng tingin tsaka tumango pagkatapos. Napadaan lang ako kasi ginagala ko yung alaga kong aso. Sagot ko sa kanya at itinuro si Chichi. He nodded. Maglalaro kami. Manonood ka ba? He asked. Pwede ba? Masyadong tanong ko. Tumango na naman siya kaya't napanguso ako. Bakit parang ang cold niya? Sinundan ko na lang siya. Hatak-hatak pa rin ang tali ni Chichi. Diyan ka lang. Huwag kang aalis nang di nagpapaalam sa akin. Mariing utos niya. Imbes na makipagtalo, tumango na lamang ako. Nagsimula na silang maglaro. Larong magkakaibigan lang. Hawak nung nakakulay brown na buhok ang bola. Hinaharangan naman siya ng kalaban nila. Hindi ko kaagad napansin kung paano napunta kay Vincent ang bola-bola. Na na-shoot niya kahit malayo siya. Ilang minuto rin ang laro nila at napapasigaw na lang ako sa tuwing nakaka-shoot si Vincent. Natutuwa lang kasi ako at nakakatuwang manood. Go Vincent! Sigaw ko ulit. Hawak niya na naman ang bola. Napatingin siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya, kaya ngumiti rin siya at walang ano-ano, sinut ang bola. Pumalakpak ako dahil trip na naman ang galing niya palang mag-basketball. Nakakahanga. Nagtuloy-tuloy lamang ang laro nila. Parang ayaw lang magpahinga. Nang matapos nag-apiran lang sila at nagkanya-kanya na. Ang galing mo! Nakangiting puri ko kaagad sa kanya nang lumapit siya sa akin. Inabutan niya ako ng tubig pero tumanggi ako. Mas kailangan niya kasi yun eh. Alam kong nakakapagod maglaro ng basketball. Napatitig ako sa pawisan nitong mukha, pababa sa leeg niya. Hindi ko alam kung bakit kinuha ko ang panyo sa balikat niya. Napatigil siya sa pag-inom at napatingin sa akin. Ano? Pwede bang ako magpuna sa'yo? Nahihiyang tanong ko. He did not answer me kaya't napahagat ako ng labi at dahan-dahan siyang pinunasan. Yumuko siya ng bahagya para mapunasan ko ang noon niya. Napangiti na lamang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Ang cute mo, Aniya. Kaya namula ako pero syempre, hindi ko yon ipinakita. Maganda rin ako, I muttered. He chuckled. Oo na lang. I am pretty, Vincent. Say that I am pretty. Pangulit ko kasi parang napipilitan lang siya kanina. Tinawa niya na lang ako at ginulo ang buhok ko. Oo na, maganda ka na. Pilit naman eh. Reklamo ko pa na mas ikinatawa niya. Nadia, ang ganda-ganda mo. Aniya, kaya namula ako. Nakakaakit kasi yung boses niya pagkatapos kakaiba yung pagkakasabi niya sa akin ng maganda. Pakiramdam ko tuloy kakaibang kagandahan ang meron ako dahil doon. Happy? Tanong niya. I pouted. Sabi sa'yo eh, maganda ako. Sabi ko lang para maitago ang pamumula ko. Yeah, maganda ka naman talaga, Nadia. Nahampas ko na siya sa braso. Sumobra naman siya sa pagkakasabi niya. I know. Panggagaya ko. Pareho tuloy kaming natawa. Tama na lang diyan dyan. Sigaw ng kasama niya dahilan para mas matawa kaming dalawa. Para kayo magjowa pero hindi naman. Ani pa ng mga ito. Wala rin naman kayong jowa eh. Nag-asaran lang kami at nagtawanan. Ang saya nilang kasama. They are true. Masaya talagang kasama ang mga lalaki. Napatigil kami sa pagtatawanan na may kotseng pumarada sa hindi kalayuan sa amin. Napatingin kaming lahat doon. Mula sa kotseng yon, bumaba si Raymond kasama ng girlfriend niyang si Zara. Kitang-kita ko kung paano niyang mag-aang hawakan sa bewang si Zara. Napatitig ako ron pero kaagad ding nabaling kay Vincent nang hawakan niya ako sa bewang ko. May alam akong sekreto. He whispered. I don't understand him. Hindi ko naintindihan na sinabi niya at kung anong secret yon.
Napatingin ako sa unahan. Papalapit na sila sa amin ngayon. Seryosong mukha ni Raymond na hindi makatingin sa akin kung hindi sa kamay ni Vince na nasa bewang ko kaya napatingin ako. Uuwi na tayo. Mariing sambit ni Raymond nang makalapit siya. Pero kuya, tutol ko pa sana na mas seryoso niya akong tinignan. Uwi, Nadia? Utos nito. Nagbaba ako ng tingin at pinaglalaroan ng mga daliri ko. It hurts. Napakaraming rason kung bakit nasasaktan na naman ako ngayon. Akmang maglalakad na ako nang di ako binitawan ni Vincent. Hindi na bata ang kapatid mo para sundin ang gusto mo? Mahinahong saan ni Vincent pero may diin sa kapatid. Oo na, kapatid na ako. Tanggap ko naman na kasi kailangan itago. Hindi ka kasali dito. Tanging sinabi ni Raymond na binitawan si Zara para lumapit sa akin. Kaagad kong nilagay ni Vincent sa likuran niya ang akmang kukunin niya ako. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nila. You are nothing here. You're just her classmate. Mariing saan ni Raymond at ako naman naparunok sa kaba. Mahinahon lang si Vincent. Parang wala lamang sa kanya ang sinasabi ni Raymond. Si Raymond naman halatang galit na dahil ramdam ko ito. I am courting her. Mariing sagot ni Vincent na nagpagulat sa akin. Kailan niya pa ako niligawan? Ni hindi nga siya umamin na gusto niya ako. Advance din palang Smith na to. I am not giving you permission, sagot naman ni Raymond. Lumapit na ang mga kasama ni Vincent. Mukhang nahalata na may hindi na nangyayaring maganda. You are just her brother. Hindi ikaw magdedesisyon para sa kanya. Bawi naman ni Vincent. Tumalim ang tingin ni Raymond sa kanya kaya hinawakan ko na si Vincent sa braso niya. Vincent? Mahinang tawag ko sa kanya para mapatingin siya sa akin. Napatingin din si Raymond pero sa kamay kong nasa braso ni Vincent. Nadia! Sasama na ako kina kuya, ayos lang ako. Pagpapagaan ko sa loob niya. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. I just feel kasi na parang may alam si Vincent. Hindi ko alam. Pinulupot niya ang isang braso niya sa bewang ko, dahilan para mapanunok ako. Dahil ang dilim ng tingin ni Raymond doon. Gusto kong tanggalin pero may pumipigil sa akin. May alam ako, Nadia. May alam ako. Gulong niya sa akin dahilan para magtaka ako. Anong alam ang sinasabi niya? Imposible naman na alam niyang di kami magkapatid talaga ni Raymond. Tara na! Utos ni Raymond. Nagbabanta ang boses kaya't marahan ko ng tinanggal ang braso ni Vincent sa bewang ko. Sorry Vincent, paumanhin ko.